Dalhin ko po kayo sa Isaiah 41 verse 10. Sabi po ng Isaiah 41 verse 10, ito po'y sabi ng Diyos, "Ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Ito po yung napakaganda na maranasan po ng bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Na maranasan po natin na ang Diyos ang kasama natin. Maranasan po natin ang Diyos ang tumutulong sa atin. Maranasan po natin ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Maranasan po natin ang Diyos ang nag-iingat sa atin. And then finally, ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Ano po ang tawag dyan? Yan po ay highly favored. Yan po ang pinaka-the best na maranasan ng bawat isang tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo. Yung pag-iingat, yung pagsama, yung pagliligtas, yung pagbibigay ng kalakasan ng Diyos sa ating lahat. Yan po, ulitin ko po, ang tawag dyan ay highly favored. Sapagkat hindi ang tao, hindi ang sino paman ang siyang nag-iingat, ang siyang nagpapalakas, ang siyang sumusubaybay, ang siyang gumagabay, ang siyang nagliligtas sa atin, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. Kaya po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan po ngayon ay aking pong pinamagatang The Secret of Highly Favored. Everybody says, the secret of highly favored. Lakas po natin. Everybody says, the secret of highly favored. Parang di ka kumakain, mga kapatid. Kumain na ba kayo, mga kapatid? Sabihin nyo, isigaw nyo, the secret of highly favored. The secret of highly favored. Ngayon ang tanong, sino ang gusto makaranas niyan? Sino ang gusto makaranas? Okay, ito po ang ating tatalakayin ngayon. Kung sino ang gustong makaranas niyan. Kasi hindi lahat ng tao nakakaranas ng pabor mula sa Diyos. Hindi lahat ng tao po pwedeng maka-experience ng favors comes from God. Kundi ang mga tao lamang na gustong iparanas ng Diyos ang kanyang pabor. Kaya sa oras na ito, yan po yung ating pag-aaralan sa umaga pong ito. The secret of highly favor comes from our God. Sino-sino nga ba? Sino-sino nga ba ang mga taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa na nakatuon ang mata at puso ng Diyos sapagkat natutuwa siya sa mga taong ito na nabubuhay sa ibabaw ng mundo sapagkat sa kanilang pamumuhay sa ibabaw ng lupa ay nakikita ng Diyos. Kaya yung kanyang pangako na huwag kang mangangamba, huwag kang matatakot, huwag kang panghihinaan ng loob. Ako isa sa iyo, tutulungan kita, ililigtas kita, sasamahan kita. Yan po ay pabor ng Diyos. Pangako po yan ng Diyos. Hindi po yan pwedeng hindi maranasan ng tao sapagkat kapag sinabi ng Diyos, 100% tutuparin po yan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi parang tao na kapag nangako ay nakakalimutan. Ang Diyos ay kapag nangako, tutuparin niya yon 100%. Kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya yon. Hindi niya yon kakalimutan. Sapagkat merong palabra de honor ang Diyos. Kapag sinabi po niya, hindi niya yun makakalimutan. Tutuparin niya po yun. Kaya, napakasarap po na sa bawat isa po sa atin ay maranasan po natin kung ano ang pangako ng Diyos.
At kapag naranasan po natin ang pangako ng Diyos, yun po yung tinatawag na pabor or favors comes from God. Okay, sino-sino po yung mga taong makakaranas nun? Number 1, live with righteousness. Ang kauna-unahan po makakaranas ng pabor ng Diyos ay ang mga taong namumuhay sa ibabaw ng mundo ng may katuwiran. Live with righteousness. Namumuhay ng matuwid. Kapag ang Diyos ay nakakita ng mga taong ang kanyang pamumuhay ay malinis, matuwid, ang Diyos po ay nagagalak, natutuwa. Kaya hindi po pwedeng hindi niya iparanas ang kanyang pangako na huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba. Palalakasin kita, tutulungan kita, sasamahan kita, ililigtas kita. Sapagkat itong mga taong ito, mula sa kanyang trono sa kalangitan, ay nakikita niya ang kanilang pamumuhay, live with righteous. Ano po ang sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 12? Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Kanino po nakatuon? Kanino po nakapokus ang mga mata ng Diyos mula sa langit? Sa mga taong matuwid. Bagamat nakikita po niya ang lahat ng uri ng tao worldwide, pero kakaiba po ang tuon, kakaiba po ang focus ng mata ng Diyos sa mga taong matuwid. Live with righteous. Why? Nakatuon sa matuwid. Panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Kaya yung mga daing, yung mga panalangin, yung mga prayers na mga taong matuwid, namumuhay ng matuwid sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, kahit walang nakakakita, pero nakikita sa ng Diyos. Wala tayong maililingid, wala tayong maililihim, wala tayong maitatago sa Diyos. Ang lahat ay lantad sa Kanyang paningin. Sa akin po, pwede kayong makapagtago kung meron man po kayong ginagawa na mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Ako po ay po pwedeng makapagtago sa inyo at makapaglihim kung ako po ay merong ginagawa na mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. But never po ako makapagtatago sa paningin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ginawa ko po ng lihim ay lantad na lantad sa Kanyang paningin. Ang ginawa ko pong patago ay lantad na lantad sa paningin ng Diyos. Kaya, ang makakaranas po ng pangako ng Diyos, ng highly favor mula po sa atin Diyos, ay ang mga taong namumuhay ng matuwid at malinis. Kaya yung mga prayer, yung mga panalangin ng mga taong matuwid, agad tinutugon at dinirinig ng Diyos. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. So makikita po natin ang napakalaking difference. Yung mga taong namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos, yung mga taong namumuhay ng malinis sa harap ng Diyos, yung mga taong namumuhay ng kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kapag siya'y dumadaing, kapag siya'y nananalangin, kapag siya'y merong hinihingi sa Diyos,
agad tinutugon ng Diyos. Pero yung mga taong lihis ang pamumuhay, yung mga taong namumuhay ng may karumihan, yung mga taong namumuhay sa makasalanang pamumuhay, ang sabi po ng Diyos sa kanyang salita, yung banal na mukha ng Diyos, siya po ay nagkakaroon ng puot at nagngingit-ngit. So, ibig sabihin, hindi natutuwa, nagagalit ang Diyos sa mga tao na nagsasabing may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, pero kabaliktaran ang kanyang pamumuhay sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Kaya pakatandaan po natin mga kapatid to, we need to a righteous living. Kailangan po talaga ang bawat isa po sa atin ay magsimula. Magsimula at hindi na po bibitaw, hindi na po hihinto, na mamumuhay ang bawat isa po sa atin. A righteous living. Pag sinabi pong righteous living, paninindigan mo lahat ng sasabihin mo, lahat ng lalabas sa ating bibig ay pawang kalugod-lugod sa Diyos. Paninindigan mo na lahat ng dapat nakikita at pinagtutuunan, tinitingnan, pinagpopokosan ng ating mga mata ay dapat nakapagbibigay ng glory sa Diyos. Dapat lahat ng ating pinagbubuhusan ng oras, panahon, lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay, ay tiyakin po natin na yung mga bagay na ginagawa po nating ito ay nakapagbibigay ba ng kasiyahan at kaluguran sa Diyos. Because it is a righteous living. Hindi po nalulugod ang Diyos na yung ating pong buhay, yung ating pong parts ng ating katawan, ay isang araw ay gagamitin po natin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta at walang kabagay-bagay at hindi nakapagbibigay ng kaluguran at kapurihan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. The definition of righteous living, all our parts in our body use for the glory of our God. Gamitin po natin ang lahat ng pyesa, parts ng ating katawan para sa kasiyahan, kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang kauna-unahan po makakaranas ng pabor ng Diyos, ng pagtugon sa ating mga panalangin kapag ang Diyos ay nakikita po ang bawat isa po sa atin na namumuhay ng may kalinisan, may katuwiran, may kabanalan. Yan po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 12. Ang mata ng Panginoon Diyos ay nakatuon sa matuwid. Ang panalangin nila, pagdakay, tinutugon, sinasagot. Gusto niyo po bang ang ating mga panalangin itugunin ng Diyos? Gusto niyo po ba mga kapatid? Yan po ang sikreto. Sapagkat kapag ang ating mga panalangin or more on ng prayers natin ay ginagrant ng Diyos, it is a highly favor comes from our God. Napakasakit na yung 90% panalangin natin ay walang tinutugon ng Diyos. Pero napakasarap na majority ng ating mga panalangin ay ang Diyos ang gumagalaw
at tumutugon sapagkat kinalulugdan tayo ng Diyos. Kapag lumalakad tayo sa katuwiran, kapag lumalakad tayo sa kalinisan, kapag lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, I tell you, my beloved brothers and sisters, ang pagsama ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay mararanasan natin. Napakagaan, napaka-smooth ang ating magiging buhay. Pero isang napakahirap na maranasan ng buhay ng isang tao na ginagawa na niyang lahat, pero ang bigat pa rin ang sitwasyon ng buhay. Inuubos na niya ang kanyang lakas, pero parang wala siyang makitang resulta sa kanyang hinahangad sa buhay. Pero ang pinakamasarap na maranasan, ang buhay na nararanasan natin, kasama natin ang Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, Isaiah 41 verse 10, huwag kang mangangamba, huwag kang matatakot. Sasamahan kita, tutulungan kita, palalakasin kita, ililigtas kita, sapagkat ako ang iyong Diyos. It is a highly favor comes from our God. Praise God. Hallelujah. Awit 34 verse 17. Agad dinirinig ang daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Yung matuwid na mga tao, a righteous living, namumuhay ng may kalinisan, namumuhay ng may katuwiran sa harap ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, right on the spot, agad sinasagot, agad dinirinig ang daing, ang panalangin ng mga taong matuwid sa harap ng Diyos. Inililigtas sila sa mga panganib. Yung protection, yung guidance and protection, meron siyang double portion protection. Sealed siya ng precious blood of Jesus Christ. Pangako yan ng Diyos. Hindi mapapahamak, hindi mapapariwara, hindi malilihis. Kapag ang tao'y namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos, yung double portion protection ay mararanasan ng bawat isang taong namumuhay ng matuwid. Righteous living ang kauna-unahan. Tanggap, makakaranas, makaka-experience ng highly favor from God. Yung pagtugon at pag-iingat ng Diyos, yan po ay masasabing pabor mula sa Diyos. At makikita po natin ang sekreto para maranasan ang highly favor comes from God. We need to live a righteous living. Mamuhay po tayo ng matuwid sa harap ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi iaalis ng Diyos ang focus ng kanyang paningin sa ating lahat. Sapagkat sinabi niya sa 1 Peter 3:12, nakatuon, nakapokus ang paningin ng Diyos sa mga taong namumuhay ng matuwid. Kaya napakapalad ng mga taong namumuhay ng matuwid sapagkat nakapokus ang paningin ng Diyos. Kaya papaano kang mapapahamak? Papaano kang madidisgrasya?
Papaano mong mararanasan ang napakabigat na senaryo ng buhay kung ikaw ay nagpapatuloy na mamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos? Patuloy natin nililinis, pinupurify yung ating buhay sa harap ng Diyos. Patuloy tayo nagpapakumbaba. Patuloy tayo nagpapatuwid. Patuloy tayo nagpapaayos. Diyan po nalulugod ang Diyos. Agad dinirinig, sabi po ng awit 34:17, agad dinirinig ang daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Praise God. Ingatan natin ang ating mga sarili. Lalo't higit, iingatan tayo ng Diyos. Mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos. Yung pangako ng Diyos, mararanasan natin. Ikalawang puntos, sino-sino pa ang makakaranas ng pabor ng Diyos? Live with faithfulness. Kapag dumating po sa point ng buhay ng isang tao na nakakilala, sumampalataya, tumanggap, naglilingkod, nagpupuri sa Diyos, dumating po sa level ng kanyang buhay ng pananampalataya at pagsunod at paglilingkod, na natuto na po siyang maging faithful. Naging tapat na po siya. Higit sa lahat, sa kalooban ng Diyos, sa mandato ng Diyos, sa utos ng Diyos. Ito po ang ikalawa na makakaranas ng mga pabor ng Diyos. Ano po ang sabi ng awit 145 verse 19? Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa Kanya. Kaniyang tinutugon kung nagigipit, hinahango sila. So makikita po natin yung binanggit dito, yung mga taong may totoong takot sa Diyos. Sapagkat ang takot ay kaakibat ng katapatan. Kapag nagkaroon na po ng banal na takot ang bawat isang mananampalataya, ang bawat isang lingkod ng Diyos, yun na po ang kaakibat ng katapatan. Hindi po magiging tapat ang bawat isang tao, ang bawat isang manampalataya habang hindi po siya nagkakaroon ng holy fear mula sa Diyos. Pero kapag dumating na po sa point ng buhay natin na meron na po tayong banal na takot, magsisimula po ang katapatan natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kapag tayo po'y naging tapat na, magkakaroon na po tayo ng banal na takot. Ang pangako ng Diyos, yaong kailangan niyong mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. Napakasarap po ng nagsusupply, ng sumasagot. Ang tumutugon sa bawat sitwasyon natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May ginagamit lang po siya ng mga tao o anumang bagay sa buhay natin. Napakasarap na hindi ka hirap na hirap. Hindi mo alam ang gagawin mo. Kung saan ka kukuha ng mga bagay na pangangailangan mo sa buhay mo. Sapagkat ang sabi po ng Diyos, ang bawat isang tunay na tapat, ang bawat isang tunay na may takot sa Diyos, yung mga panalangin nila, yung mga daing nila, kagad ay tinutugon ng Diyos. At kung sila'y nagigipit, ang Diyos ang hahango at tutulong sa kanila. Kaya napakasarap po. Lagi pong mararanasan ng bawat isang taong tapat ang provision, ang favors mula sa Diyos sa bawat isang taong namumuhay ng may katapatan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maging tapat po tayo. Magpapasimula po yan sa maliliit na bagay. Sabi po ng Lord sa kanyang salita, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay.
Pero kung hindi tayo kayang pagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, paano tayong pagkakatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay? Kaya ibig sabihin, mga kapatid, kung sa maliliit na bagay lang na meron tayo, kung sa mga maliliit na bagay lang na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay hindi po natin nagagamit ng tapat at tama para sa kapurihan ng Diyos. Kung sa maliliit na bagay lang na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay hindi po tayo nagiging tapat sa harap ng Diyos, papaano po ipagkakatiwala sa atin ang napakalaking bagay na ipinangako ng Diyos sa atin? Kaya po ang ikalawang makakaranas ng highly favor comes from God ay yung mga taong nabubuhay ng may katapatan. I challenge to all of you, my beloved brothers and sisters, maging tapat po tayo. Maging tapat po tayo sa Diyos. Pag naging tapat tayo sa Diyos sa lahat ng bagay, ang Diyos ay lalo't higit na magiging tapat sa ating lahat. Ikatlo po na sikreto kung paano po natin mararanasan, may experience ang highly favor from God. Obeying God wholeheartedly. Kailangan po natin talagang sumunod ng buong puso. Hindi po mula sa isip. Hindi po mula sa salita lang. Dapat po sa bawat hakbang ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po kalahati lang na damdamin natin. Hindi po 1/4 lang ng ating damdamin o puso. Hindi po 1/8 lang ng ating damdamin at puso. Hindi po 1/16 lang ng ating damdamin at puso. Obeying whole-hearted heart. Dapat buong buo. Kaya tayo sumusunod. Without limitation, without boundaries. Kapag nakita ng Diyos ang buong puso nating pagsunod sa Kanya, yung pabor, yung galaw, yung pangako ng Diyos ay mararanasan ng bawat isa po sa atin. Ano po ang sabi po doon sa awit 128 verse 4? 128 verse 4 ng awit, ang sinumang kung si Yahweh o ang Diyos, buong pusong susundin. Ulitin ko po, ang sabi ng awit 128 verse 4, ang sinumang kung si Yahweh o ang Diyos, kung buong puso nating susundin ang ating Panginoon Diyos, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Nakita niyo po yung pabor na ipaparanas ng Diyos. Pauunlarin at laging pagpapalain. Prosperous life. Always abundant life. Ang ipaparanas po ng Diyos sa bawat isang taong buong puso na susundin ang ating Panginoon Diyos. But I sad to say, maraming tao, maraming Kristiyano, ayaw niyang sumunod ng buong puso. Laging may limitasyon. Laging may dahilan. Laging may boundaries. Pero kasi ito ang nais ng kaaway. Kasi po may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos sa bawat isang magtatalaga, sa bawat isang susunod ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas. Yan po yung mga manampalataya na handang magsakripisyo, handang magpakasakit, handang masaktan. Kasi nga po buong puso yung kanyang ginagawang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pag nakita ng Diyos
ang bawat isang lingkod ng Diyos, ang bawat isang manampalataya na buong puso ang kanyang ginagawang pagsunod, ang pangako ng Diyos, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain ng Diyos. This is the secret of highly favor comes from God. Buong pusong pagsunod. Kaya mga kapatid, naghilamos ka na, maligo ka na. Nasa Panginoon ka na lang. Nakakilala ka na, narito ka na. Maligo na po tayo. Ibigay na po natin ng buong puso ang pagsunod sa Panginoon. Sapagkat si David po ang may sabi in the book of Psalm 37 verse 25, kung ako nagkakamali, sabi ni David, sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o kaya'y naging hampas lupa. Kapag nakita ng Diyos ang bawat isa po sa atin na talagang sumunod ng buong katapatan, sumunod ng buong puso sa Panginoon Diyos, although minsan mahirap, po pwede ka tayong pagtawanan, kutsain, husgahan ng maraming tao sa paligid natin. Pero, I tell you, my beloved brothers and sisters, hintayin natin ang pangako ng Diyos. Sapagkat sa sino man na buong pusong susunod sa Panginoon ng may katapatan, ang buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain ng Diyos. Amen. Walang taong naglingkod sa Diyos na pinaghirap ng Panginoon, basta't ang kanyang paglilingkod ay merong katapatan at malinis na puso at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang taong magiging dusta, walang taong magiging mahirap, walang taong haharap sa isang napakahirap na sitwasyon kapag siya'y totoong tapat na sumunod sa Panginoon ng buong puso, sapagkat ang pangako ng Diyos, pagagandahin ang buhay, pauunlarin ang kanyang buhay, lagi isang pagpapalain. Iyan ang pangako ng Diyos sa bawat isang tapat na susunod sa Panginoon. Hallelujah! It is a manifestation of highly favor comes from God. Kahit isubsob ng tao ang kanyang ulo paa sa paghahanap buhay, pero kung hindi siya totoong susunod ng buong puso at buong katapatan sa Panginoon, it is useless, it is nothing. Pero ang mga taong tunay na sumusunod ng buong puso at buong katapatan sa Diyos, magugulat siya sa provision and highly favor ng Diyos. Kayang-kaya na ang Diyos, yung ating mga source of income, ay pagpalain, i-bless ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos na i-connect tayo sa mga tamang tao, right connection, upang patuloy na dumaloy ang highly favor sa ating mga hanap buhay. It is because of the meaning of highly favor comes from our God, sapagkat tayo ay tapat buong puso na sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya, especially po sa mga may ministry na at wala pa pong ministry, narito po ang church, ang dami pong ministry nakatiwangwang dito. Ang dami pong ministry nakatiwangwang na wala pong tumataban. Mag-commit po tayong lahat. Hindi tayo maglilingkod dito sa tao. Kaya tayo papasok sa ministry
handa nating ibigay yung ating buhay, yung ating time, best time para sa Diyos. Magamit tayo ng Panginoon. At tapat ang Diyos, siya ang may pangako. Kapag tayo buong puso, sumunod sa Panginoon, kayang-kaya niyang paunlarin ang ating mga buhay at laging pagpalain. Amen! Yan po ang gusto ng Diyos. Sa lahat tayo pagpalain, lahat tayo i-bless ng Diyos. Kaya lang, meron pong nagiging hadlang. Lagi pong may boundaries, lagi pong may limitation. Yung ating gustong pagsunod sa Diyos, gusto nating kalahati lang, gusto nating 1/4 lang. Pero ang gusto ng Diyos, all the way, ang gusto nating pagsunod. Kaya nga sabi niya, unahin mo ako ng higit sa lahat. Unahin mong hanapin ang aking katuwiran at ang aking kaharian. Pawang ang lahat ng bagay, idaragdag ko sa iyong buhay. Papanatutunan po natin, pinaprioritize ang Diyos. Ang Diyos ang bahala na magdagdag sa lahat ng ating pangangailangan sa buhay. It is highly favor comes from our God. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po sa church natin ito, mapapansin nyo po, dati ay lagi natin ina-announce yung ating pledges, monthly pledges. Pero makita nyo po, taon ko na pong, hindi na po ako nag-a-announce. Talagang pinagkatiwala ko na po sa Diyos. Ang laki po ng ating gastos buwan-buwan dito. Lalo po yung ating kuryente. Kasi po yung ating pong kuryente, lalo po yung mga industrial na yan, ang katumbas po niyan, isang aircon na kasi ang laki ng motor. Lumobo po ang bill ng kuryente natin. Pero mapapansin nyo po, ang Diyos po nagsusupply lahat ng ating pangailangan buwan-buwan sa church na ito. Amen! Ako po'y naka-full time. Pero mapapansin nyo po, never po ako nag-text sa inyo. Never ko po kayong kinausap. Patungkol po pag magbabayad na po tayo. Ang laki po ng aking pong monthly bills. Pero tapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ang patuloy na gumagalaw at kumikilos sa simbahang ito. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Sapagkat ayoko po makabigat sa inyo. Pero salamat sa mga kapatid, mula noon until now, nandyan ang suporta at malasakit para po sa ministeryong ito. Kasi po, dahil ang pangalan po ng church natin, Jesus Christ, the freedom and highly favor, yun po ang tinatayuan natin. Kung ano po ang pangalan ng church natin, yan po ang magmamanifest sa ating pong simbahan. Amen. At yan po ang nagaganap at nangyayari. Wala tayong supporters, wala po tayong mother church, tayo po independent church, but praise God, to God be the glory. All our needs in this ministry, God will provide. Hallelujah. Because our God, He is a faithful God. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Lord. Salamat mga kapatid sa inyong mga suporta. Salamat sa inyong mga pakikiakibat sa pangangailangan para makapagpatuloy ang ministeryong ito, sapagkat napakalaki po ng ating vision sa ministeryong ito. Kaya salamat sa Diyos. Ikaapat na sikreto para maranasan po natin ang pabor ng Diyos. Helping the poor. Napakahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng puso sa mga kapwa nating mahihirap. Tignan niyo po, sa Proverbs 22 verse 9 or Kawikaan 22 verse 9, ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain. Ulitin ko po, ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain. Ano po ang gagawin ng Diyos? At tiyak na ikaw ay pagpapalain.
Kung gusto niyo pong maranasan ang pabor ng Diyos, ayan po ang ika-4 na sekreto. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain. Tiyak na ikaw ay pagpapalain. Kaya yan po ang puso ng church na ito. Maalala niyo po, ang church na ito ay inabot po natin yung ating mga kapitbahay para sila po ay bahaginan po ng pagkain. Biblical po yun, mga kapatid. Hindi po natin yung ginagawa dahil gusto ko lang. Dahil sikreto po yun. Akala po natin ay ginawa natin yun para lang tayo. Hindi po. Biblical yun. Kawikaan chapter 2 verse 9. Kapag ang mga mahirap na tao ay binabahagi na mo ng pagkain na nagmumula sa puso mo, ang pangako ng Diyos, yung balik, pagpapalain ka ng Diyos. Yung church na ito may pangangailangan. Nakita niyo po, dapat yung ventilasyon ating pong kisamihan na. Pero mas ninais ko po na may dumating blessing. I-share muna sa ating mga kapatid, sa ating mga kapitbahay. Bakit? Kasi grabe po ang balik ng Diyos. Amen! Sa ngayon po, nakikita nyo, baka hindi nyo maunawaan ng inyong pastor, ba't inuuna pa ni pastor yung ganon? Ang daming dapat ipaayos sa church. Tama. Pero sabi ng Diyos sa kanyang salita, bahagi na mo ng pagkain ang mga mahihirap. Sa ganon, pagpapalain kita. It is a highly favor. At ang pinakamaganda nun, na bahagi na po natin ng pagkain yung ating mga kapatid. Tapos na-share ko pa po sila ng Word of God na isang napakahalagang mapakinggan po nila. Isinyer ko po sa nila ang salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Wala na po akong pananagutan sapagkat may ginawa po ako para mapakinggan nila ang salita ng Diyos ng kaligtasan. Hindi na po hahanapin sa akin ng Diyos sa aking mga kamay na ako po'y dinala niya po sa lugar na ito na hindi ko po nabahaginan ng mga kapitbahay ko ng salita ng Diyos. Wala na po akong pananagutan. At ang pinakamaganda po ron, may pangako siya. Kapag ang mga taong mahihirap ay binibigyan mo ng pagkain, ng bukal sa puso, hindi ka napipilitan, ang pangako ng Diyos, tiyak! Ganyan niyo po yung sinabi ng Diyos, tiyak! Sinisigurado ng Diyos, tiyak na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen! Kaya hintayin niyo po. Hintayin niyo po yung pangako ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa Jesus Christ, the freedom and highly favored church. Amen! Sapagkat may pangako siya. Kapag may ginagawa tayo, ang simbahang ito, para sa mga kapatid nating mahihirap, na ginagawa mo yun ng buong puso, may pangako ang Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Kaya mga kapatid, gusto nyo bang pagpalain ng Diyos? Lagi po kayong mag-share ng pagkain. Kung maaari, wag pera. Depende sa sitwasyon. Pagkain po ang ibigay ninyo sa mga taong mahihirap. Pag nakakakita kayo ng mga taong parang yagit, parang busabos, parang taong grasa, may pagkakataon, sharean niyo po ng pagkain. Kasi may pangako ang Diyos sa mga taong mapagbigay, matulungin, may puso, maawain, sa mga taong mahihirap. Grabe po ang pangako ng Diyos. Tiyak na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Salamat. Meron po tayong 3 kapatid na kapitbahay na sila po ay nanatili po na naging bunga ng ating pong soul winning, handog pagmamahal. Kaya nga po yun yung ating pong nilagyan ng pamagat na handog pagmamahal. Kasi mapalad po yung ating mga 3 kapatid na ito na talagang naranasan po nila yung talagang katotohanan na kanila pong napakinggan sa simbahang ito. Kaya mga kapatid, hindi po dahilan na tayo mahirap
na hindi tayo po pwedeng maging daluyan ng pagpapala sa mga kapwa natin mahirap. Napakasarap po na tayo po ay laging nagbibigay ng panahon at oras para po sa mga taong mahihirap. Amen. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo pong tiyak na kayo pagpapalain, sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita, lagi po tayong mag-share. Minsan naghahanda po tayo ng sobra-sobra, hindi naman po masama. Ang lagi natin pinapakain mga prominenteng tao, mga kaibigan, mga kilalang tao, hindi naman masama. Pero minsan, nakakalimutan natin na merong mas nagugutom, merong mas nangangailangan, merong mas the best na dapat silang bigyan ng pagkain. Ito minsan, yung nakakalimutan natin. Naalala ko po minsan, nung sa Baliwag pa po yung church natin, nag-birthday po ako, hindi ako naghanda. Nagpaluto lang po ako, niripa ko po yung mga pagkain. Si Kuya Ray kasama ko. Saan tayo pumunta, Kuya Ray? Saan tayo pumunta nun? Flyover. Nag-pack po kami ng mga 50 pagkain. Birthday ko po yun. Ayan po si Kuya Ray, buhay. Kayo na po natin ipinamigay sa mga badyaw. Nakikita ko po na natutulog sa gilid po ng karsada. Namamalimos sa baliwag. Napakarami po nila, mga badyaw. Birthday ko po, hindi ako naghanda, hindi ako nagpakain. Ang pinakain po natin mga badyaw, mga batang maliliit, natutulog sa lansangan, si Kuya Ray po ang katulong ko. Sapagkat sabi ng Diyos, ang mahirap, bahagi na mo ng pagkain. Tiyak na ikaw ay pagpapalain. Amen. Ipinagpipray ko po kayo na pagpalain kayo ng Diyos. Pero ito po yung mga sikreto. Ito po yung mga sikreto. Huwag po kayo manghihinayang. Kapag nakakita kayo ng mga taong mahihirap, walang kakayahan bumili, walang kakayahan na magtrabaho na, mga disability na, walang matirhan, hindi malaking bagay na sila po ay bahagi na natin ng pagkain sapagkat nandyan po ang puso ng Diyos. Amen! Praise God! Sapagkat may pangako ang Diyos na tayo po ay pagpapalain. Kawikaan 19 verse 17. Tignan niyo po sabi ng Diyos dito. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, ay siya ang magbabayad. Pag pala yung mga taong mahihirap, tinutulungan natin para mong pinauutang ang Diyos. Hindi natin pwedeng pautangin ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Siya nga ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya nga ang lumikha sa atin. Paano mong pauutangin ng Diyos? Walang po pwedeng makapagpautang sa Diyos kahit mga bilyonaryo sa buong mundo. Pero sinabi ng kanyang salita, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Pagdating ng panahon, siya ang magbabayad. Gusto niyo po bang mapautang ang Diyos? Gusto niyo po bang magkaroon ng utang ang Diyos sa inyo? Tumulong po tayo sa mga mahihirap. Maging bukas palad po tayo sa mga taong mahihirap. Yung mga taong mahihirap talaga na tama ang paggamit nila sa pagtulong natin. Kasi may mga mahihirap na ibinibisyo lang isinusugal lang Kaya nakaka-disappoint tumulong. Pero napakasarap tulungan yung mga taong tunay na kapag tinulungan mo, talagang ginagamit nila sa tama yung itinulong mo. Yun po yung napakasarap tulungan. Kasi may mga taong mahihirap, isinasyabu lang, itinotong-it lang, ibinibisyo lang. Nakaka-disappoint po yun. Pero magkaroon tayo ng wisdom. Ang tulungan po natin yung mga taong mahirap,
na nagsisikap. Tama po yung kanyang ginagawa sa mga bagay na meron siya. Yan po yung napakasarap tulungan. Kasi pag natulungan mo yung mga taong iyan, parang pinauutang mo ang Diyos. At pagdating ng takdang panahon, babayaran tayo ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw pa. It is a highly favor comes from God. Last point. Ang sikreto po para maranasan po natin yung highly favor. Be generous. Maging mapagbigay. Ang mga taong mapagbigay, ang mga taong generous, sila po yung kinagigiliwan. Sila po yung kinalulugdan ng Diyos. Kaya po dumadaloy, bumubuhos, bumabagsak ang highly favor sa mga taong ito mapagbigay. Ano po ang sabi ng Proverbs 3:9-10? Kawikaan chapter 3 verse 9-10. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So makikita po natin mga kapatid, yung lagayan po ng ating kayamanan, hindi po masasaid, hindi po matutuyuan. Bagamat nakikita mo parang papaubos, pero pupunuin uli ng Diyos. Kapag papaubos na naman, pupunuin uli ng Diyos, sapagkat isusupply lagi ng Diyos ang kanyang pabor sa bawat isang taong mapagbigay. Lalo't ang Diyos ang ating laging hinahandugan na mga best offering. Kaya sabi niya, si Yahweh ay handugan mo, pinakamainam na ani mo. Sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay palagi ng aapaw at kailanman ay hindi matutuyuan. This is the secret of highly favor. Pag tayo naging generous, naging mapagbigay, lalo't higit para sa Diyos, ang Diyos po ang nangako, aapaw ang lalagyan po ng ating kabuhayan. Pagpapalain tayo ng Diyos. Proverbs 11:24-25. Ang taong mapagbigay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kapag tayo'y mapagbigay, payayamanin tayo ng Diyos. Kapag tayo'y matulungin, ang pangako po ng Diyos, kapag tayo matulungin, luluwag ang ating pamumuhay. Pag sinabi pong luluwag, grabe po, mapakagaan. Napakagaan po ng buhay. Hindi magiging mabigat. Kasi po, nagiging matulungin po tayo. Nagiging mapagbigay po tayo. Yan po ang kinalulugdan ng Diyos. Kaya po, pag naranasan po natin yung pagiging matulungin, yung pagiging mapagbigay, yung buhay po natin, mararanasan po natin ang highly favor comes from God.